Hello guys, so dito na naman po tayo sa bundok. And today, check lang po natin ng mga tinayo nating poste. And kung makikita nyo po, ayan po, tuyo na po sila. Yung binuhos natin semento. So check lang natin. Inyo guys, oh. Para din naman may alamang gumawa eh. Ito nga pala pakita ko sa inyo guys. Kung makikita nyo, merong pang gap, di ba, malayo. Dapat sana actually, ipapantay ko yan dito sa may semento, sorry. Kaya nga lang, nung hinuhukay ni Robin, meron kami kasi nga yung patubig sa bahay na galing bundok. So yung pipe na linya niya, naandito po, nasa gilid ng semento na yan. So kung isasagad namin yung bakal dito, if ever na may mangyari doon sa pipe ng tubig, pag kailangan i-maintain or what, magiging sagabal po yung mga poste na ilalagay namin kasi tatamaan sila pag nagbuhos ng semento. Kaya in-adjust na lang po namin. Kaya nagkaroon tuloy ng gap. Ganda sana actually nakasagad. Kaya nga lang walang magagawa. So far, ayos sa mga tinayo natin poste. Okay, so hindi ko muna lalagyan ng bakal na pahalang ngayon kasi ayusin ko yung imbakan ng tubig na dinala ko. Kasi actually, up to now, pag nagdidilig ako ng mga halaman is mano-mano. Meron akong drum na pinupuno ko ng tubig. Then may ragadera ko, sinasalo ko doon bago ako nagdidilig ng mga halaman. So, meron akong dinalang malaking aquarium actually, galing kay Takeda-san. So, lalagyan ko ng motor para yun ang gagamitin kong pang spray ng tubig. Kasi yung galing bundok na tubig, wala kasing pressure, kaya pag pinadaan mo sa hose, mahina yung tulo. Although continuous siya and libre yung tubig galing bundok, so ang gagawin na lang namin, gagawin ko, i-imbak ko yung tubig dun sa aquarium na malaki. Then kakabitan ko ng motor na ihigop ng tubig, parang pang spray. So yun ang gagamitin kong pandilig. Kaya yun ang unahin ko for today kaysa lagyan ng bakal tong mga bakod na to. Sa may kanto. So doon nga pala guys, meron kaming irrigation na continuous yung flow ng tubig up to now. Dito meron din isang irrigation dito or padaanan ng tubig, kaya nga lang sinaraduhan doon. Pero kung bubuksan ko ulit siya, pwede ako magpadaan ng tubig dito para patubig sa mga halaman. Kaya nga lang hindi ko muna ginagawa yon kasi hindi na po pantay itong padaanan ng tubig dito, itong irrigation. Meron ng mga nakabuka, nakababa, so hindi pantay. If ever na gusto kong padaanan ulit ng tubig dito, kailangan ko muna ayusin yan. Dahil kung hindi, tatagas yung mga tubig, tapos yung may mga lugar na magpopondo yung tubig dahil nakalubog. Kaya later na lang pag gagamitin na natin yun or kailangan natin talaga, ayusin ko yan. Okay guys, so ayan, konti na lang. And okay po yung mga tinayo natin poste. So tulad na nasabi ko, later on lalagyan na lang natin ng bakal. After lagyan ng bakal, yung wire mesh pag may pera na tayo pang order o order na tayo. Ito,
Meron din ako binuhos ng semento dyan sa loob. Yung dati kasi may-ari dito, binutas yan, pinadaanan ng tubig. So tinanggal ko na yon dahil nasa gitna po ng palayan yung tubo. And kung hindi ko alisin yun, tatamaan pag pinadaanan ng traktora. Kaya nilinis ko, inalis ko. So yan, tinakpan ko na yung butas dyan, binuhos ako ng semento. Dahil kung hindi natin bubutasan, kung hindi ko pala tatakpan yan, once na may tubig dito or nabasa ang lupa, continuous na mag-erode ang lupa dun sa loob. Kaya yan, sinementohan po natin yan. So matigas na rin yan, later na lang natin aalisin. Hi! So again guys, ayun po yung ginawa natin bakod sa dating palayan. So ayan, 300 square meters po lahat-lahat yan. Kasama po yun sa property. So 300 yung property, yung bahay, 300 yung garden doon, at 300 po yan lahat dito, sorry. Tapos meron pang 250 something sa taas. So ayan guys, gawin ko muna yung aquarium, may butas.